Narito ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay. Ngayong araw ng Martes, ika-16 ng buwan ng Disyembre 2025. Sa mga balitang pambansa, nanindigan ng mga senador na hindi sila nagkamali sa pagtapyas sa 45 billion pesos na pondo ng DPWH. Hindi kasi magkasundo ang Senado at Kamara kung dapat bang ibalik ang tinapyas na pondo, kaya napilitan silang hindi muna ituloy ang BICAM kahapon. Babala ng DPWH kapag hindi ito naibalik, kukulangin ang pondo ng mga proyekto at may ilan na hindi na maipatutupad. Pero mariing sagot ng mga senador, wala silang ginawang mali. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, ibinase nila ito sa mismong computation ng DPWH tungkol sa overpricing ng construction materials. Dagdag pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi pwedeng ipasa sa Senado ang sisi o hindi pwedeng ipasa sa Senado ang sisi. Kailangan din daw munang linawin ng DPWH kung may pagkakamali ang computation bago humingi ng reconsideration. Mag-admit muna si Secretary Vince na nagkamali sila ng computation, which he has not done so far. At makiusap siya sa amin na kung pwedeng mag-reconsider. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. In-apply lang ho namin. In fact, pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? So, kaya kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Yan po ang tinig ni Senador Ping Lacson at Senator Win Gatchalian. Samantala, hindi naman natuloy ang ikatlo na Bicameral Conference Committee kahapon para talakayan ang 2026 National Budget matapos po yung kanselahin ng Senado. Higit 2 oras naghintay ang mga mambabatas pero hindi na po talaga ito natuloy. Nagpadala lamang ng abiso sa Kamara ang Senado pero hindi man lamang daw sila kinonsulta. Ayon kay House Appropriations Chairperson Micaela Swansing, baka magahol na sila sa oras. Target pa namang maratipikahan ang 2026 General Appropriations Bill sa December 22, saka po ito ipadadala sa Pangulong Marcos para mapirmahan at maisabatas. Tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na maaaprubahan ang BICAM report sa tamang oras. Kung sakali man, handa naman daw magtrabaho ang Senado hanggang, ang sisipag, bisperas ng Pasko at kahit pa daw 24/7. Meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po, bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Yun na nga po mga kapatid, yan po ang tinig ni House Appropriations Chairperson Micaela Swansing na naway makapanayam naman natin dito sa programa soon. Masyadong busy si Madam. Oo. Samantala, nagbabala naman si Senator Ping Lacson laban sa posible umunong banta sa liderato ng Kamara. Sa panayam ng programang Story Ko ng One News, sinabi ni Lacson na meron daw siyang naririnig na threat laban kina House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Pine-pressure daw ng ilang mambabatas ang House leadership na ibigay ang demand nila. Konektado raw yan sa hinihingi nilang budget, partikular na sa pondo ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Gayon din ang pondo sa MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. Wala pa namang pahayag ang liderato ng Kamara ukol dito. Samantala, abangan na lamang po natin. Parang susunod na kabanata lang. Yan nga pong mensahe ng Malacanang sa publiko sa mga nagtatanong at naiinip na kung meron ba talagang makukulong sa flood control scandal bago ang Kapaskuhan. Sagot po yan ng palasyo sa mga naghahanap sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Unang sinabi ng Pangulong Marcos na ilalabas ang arrest warrant sa mga sangkot sa katiwalian bago ang Kapaskuhan. Nangako rin noon si Ombudsman Boying Remulla na ngayong linggo ilalabas ang warrant sa mga malalaking pangalang dawit dito. Sa ngayon, hawak na po ng NBI ang kontratistang si Sara Diskaya habang tinutugis pa si Zaldico. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman.
Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ano nang date ngayon, siya? Oo, ngayon, December 16, Oh, Simbang Gabi. Unang araw ng Simbang Gabi. Ilang Oo. araw bago magpasko? Ay nako, 9 days na lang, Popoy. Anong gagawin? Abangan na lang natin. Kailangan siyam na abangan na araw yan. pa. Alam mo, baka Ha? naman mamaya, abang-abang. Tapos pag dumating yung araw, maliliit na isda na naman yan, ha? Yung mga gusto kumakulong, baka wala na naman dyan. May Pasko pa ng pagkabuhay pagkatapos ng... Oo nga, no, sa bagay. Pasko. Oo nga, hindi naman klinaro ng Pangulo. Baka Pasko ng pagkabuhay. Oo. Anong Anong date taon? ba yun? Sinabi ba kung anong taon? Walang sinabi na taon. Pwede rin Christmas next year. Katwede. So, abangan na lang natin. Sige. Yun na sabi. Ay, Abangan masunuri na lang naman ng mga po Pilipino natin. Resilient tayo. Maghihintay tayo. Oo. Wala namang ibang gagawin kundi maghintay. Oo. Saman- Gigil nyo ko. Pinakilala na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang bagong engineer ng DPWH na itinalaga sa Bulacan 1st District. Naging kontrobersyal ang distritong yan sa dami ng nabistong anomalya sa flood control projects. Katunayan sa mismong lamesa pa kung saan ipinatong ang 300 milyong pisong pinaghati-hatian ng mga dating opisyal ng nasabing opisina, nagdaos ng meeting sina Secretary Dizon kahapon. Kaya para kay Dizon, makahulugan ang pagpapakilala niya sa bagong District Engineer at Assistant District Engineer ng Bulacan na sina Kenneth Fernando at Paul Lunabas. Sila ang papalit kina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na kapwa nasasadlak sa patong-patong na reklamo kaugnay sa maanumalyang mga proyekto sa probinsya. Ang una nilang assignment, solusyonan ang pagbaha sa probinsya. Pinaalalahanan din ng kalihim ang mga bagong opisyal na huwag gayahin ang sinapit ng mga pinalitan nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!